Ang kwento na ito ay tungkol sa isang nabuhay muli bilang isang mahiwagang espada. Bago pa man siya maging isang magic sword, si Gruhorn ay dati isang matapang at kilalang mandirigma, isang knight na nakipaglaban sa maraming digmaan at tinulungan ang kanyang kaharian sa matagal na panahon. Matapos ang isang malaking laban at sakripisyo, ang kanyang katawan ay nawala, pero ang kanyang espiritu ay nanatili at muling nabuhay bilang isang magic sword. Sa matagal na panahon ang espiritu ni Gruhorn ay nanatili lang sa espada. Siya ay hawak ng mga mandirigma, kabalyero, at hari, at malaki ang naging papel nito para gawing bayani sila sa pamamagitan ng kanyang paggabay. Nakipaglaban sila sa iba't ibang uri ng kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat palaging naiiwan si Gruhorn habang ang kanyang mga Panginoon ay pumanaw na. Ngayon ay nasa pangangalaga siya ng isang magaling, malakas at makisig na bayani na si Leon Burke. Tinalo nila magkasama ang lahat ng kalaban na kanilang kinakaharap. Ang huling laban nila na magkasama ay ang misyon na mapatay ang puting dragon sa Nagyayelo na kabundukan. Marami mang kasama ang puting dragon, ngunit ang pagtutulungan ni Gruhorn at ni Leon Burke ay walang katumbas na lakas. Napagtagumpayan nila ang pagpalang sa malaki at malakas na puting dragon sa Nagyayelang kabundukan. Dahil sa katagumpayan ng kabayanihan ni Leon Burke, ito ang nagdala sa kanya upang mamuno sa isang kaharian. Sa kabilang balita naman, si Gruhorn ay tinaguriang naman alamat na Dragon Slayer. Isang araw sa tagal at tahimik na pagpagpahinga ni Gruhorn bilang magical sword, biglang pumasok ang prinsipe at inistorbo ang pagpapahinga ni Gruhorn. Kinuha nito ang magic sword dahil gusto nito maghari-harian sa kaharian. Habang ang mga katulong at tauhan ay pinipigilan ang prinsipe na batugan na huwag galawin ang magic sword, ngunit wala silang magawa dahil ito ay matigas ang ulo at nagagalit habang sumisigaw. Sinasabi nito na walang kahit anong bagay sa kaharian ang hindi niya pwedeng hawakan dahil siya ay sakam at hindi marunong mag-isip, sa madaling salita isa siyang malaking enggat sa kaharian. Dahil sa pagiging pasaway nito gusto niya na mapasa kanya ang lakas ni Gruhorn. Habang ang mga tao sa paligid ng prinsipe ay sinasabihan nito na ibalik na ang magic sword dahil ito ay mahiwaga at makapangyarihan. Iniisip ko nga sa dami ng mga tao sa paligid ng mataba at batugan na ito, wala man lang nakaisip na suntukin na lang para tumigil na. Pero dahil sa kabaitan at kahabaan ng pagpasensya ng mga katulong at tauhan ay patuloy sila na maayos magpaliwanag sa prinsipe. Ngunit kahit ano ang ipaliwanag ng mga tauhan at katulong, siya ay walang naiintindihan dahil siya ay mangmang at patuloy na nagmamatigas at dahil siya ay pikunin. Siya ay nagwawala at nagalit. Ang espada na si Gruhorn ay winisiwas niya na parang baliw na hindi maawat. Sinugod nito ang tauhan kahit hindi nag-iisip ng mga kapahamakan na pwedeng mangyari dahil ito ay nepekon at nagalit dahil siya ay inaawat at pinipigilan. Tumakbo ito at sinugod ang isang tauhan. Sa kasamaang palad dahil sa pagiging eng-eng ng prinsipe ay natambo ito dahil sa bigat ng katawan nito dahil sa taba niya, at ito ay nagdulot ng pagkawala ng balanse. At ang espada ay hawak-hawak pa rin nito, dahil hindi marunong humawak si Prinsipe Adrian ng espada, ito ay nagdulot ng panganib sa kanya. Nakatutok ang magic sword sa gitnang bahagi ng katawan ng prinsipe. Lahat ng mga tauhan na kasama niya ay nagulat dahil sa kamangmangan ng prinsipe. Ang espada ay aksidenteng nakatusok sa katawan ng prinsipe. Kita ng maraming tauhan at katulong ang pag-agos ng dugo galing sa katawan ng prinsipe. Sila ay naging balisa at nagpatawag agad sila ng manggagamot para saklolohan at tignan ang prinsipe. Sa kabilang bahagi, habang ang lahat ay iniisip si Prinsipe Adrian, si Gruhorn naman ay nakakaramdam ng kakaiba. Tila ang aksidente ay nagdulot sa kanya ng panghihina at naging dahilan ng bigla nitong pagkawala din ng malay. Si Prinsipe Adrian ay anak ng hari na si Leon Burke, ang prinsipe na tagapagmana sa kaharian. Kahit gaano pa kagaling ang ama nito, marami pa ring nasasabi ang malalapit na tao kay prinsipe. May mga usap-usapan ng mga mamamayan, katulong at tauhan na kapag si Prinsipe Adrian ay napasahan na ng korona, ang kaharian ay wala nang magiging buhay sa hinaharap. Kahit gaano kagaling at kalakas ang hari na si Leon Burke, siya ay wala man lang kahit kaunting namana, ngunit sa kabilang banda ito ay nangunguna sa kayabangan at kapilyuhan. Kaya nasasabi ng mga tao na wala siyang kakayanan na pamunuan ang isang kaharian dahil ito ay tamad, walang alam at puro lamang ito lamon ng lamon, matatawag siyang mas ibang prinsipe. Ito ay gumagawa ng mga bagay na gusto niya lamang kahit alam niya na ito ay mali.
Matapos mangyari ang aksidente at pagkamatay ng prinsipe ay nagkaroon ng mga usap-usapan sa loob ng kaharian. Ang mga katulong ay nag-usap-usap tungkol kay Prinsipe Adrian ay tila ito daw ay nagbago magmula nung aksidente. Ito ay hindi na katulad ng dati na masiba kumain at hindi na ito nagdudulot ng ingay at hindi rin nagiging pahirap sa mga katulong. Pero iniisip ng mga katulong na babalik pa rin ito sa dati at kaya lamang ito nagbago ay dahil sa kahihiyan na nagawa ng prinsipe. Nang magising si Gruhorn agad niyang naramdaman ang mahinang katawan dahil sa laki ng taba sa katawan ni Prinsipe Adrian, ito ay nagulat nang makita niya na nasa katawan siya ng prinsipe, at iniisip rin ito kung inagaw ba niya ang katawan mula sa prinsipe. Nasa trono si Gruhorn at pumasok ang katulong at sinabing dumating daw ang kanyang guro. Ngunit nang makita ito ni Gruhorn ay tila ba nagtataka ito kung sino ang matandang lalaki na nasa harapan niya. Nagalit ang matandang guro dahil akala nito ay nagmamang-maangan lang ang prinsipe na hindi nito siya kilala. Sa gitna ng kanilang usapan dumating naman ang hari na si Leonberg at si Gruhorn ay nagulat sa kanyang nakita. Ito ay tahimik lamang habang ang hari ay papalapit sa kanya. Nagalit din ang hari at pinagsabihan at pinagalitan ito dahil hindi man lang niya binati ang kanyang amang hari. Ang mga katulong na ang nagsabi sa hari na ang memorya ng prinsipe ay naging magulo at hindi ito nakakaalala. Nang malaman ito Nangari agad itong nagpatawag ng manggagamot para tignan ulit ang prinsipe kung ano ang naging sanhi ng pagiging ulyanin ng prinsipe. Tinignan ng manggagamot ang prinsipe ngunit wala itong makita na kahit anumang sakit o mali sa katawan. Ipinaliwanag din ng manggagamot, nagsabi rin ito na baka nabigla lang ang utak ng prinsipe o di kaya ay naalag ang utak kaya naging dahilan ng pagkawala ng memorya ng prinsipe. Ang hari ay nagalit sa prinsipe dahil hindi pa ito natututo sa mga nagagawa niya na pagkakamali pagkatapos ay kakalimutan niya lang ito na parang walang nangyari. Ang gusto ng hari ay matuto ito at magbago at hindi na maging batugan at masiba. Bago ipasa ang trono bilang isang pinuno ng kaharian. Sinabihan ng hari ang prinsipe na kung hindi siya matututo sa mga nagawa niya noon ay hindi rin siya matututo sa hinaharap. Napaisip si Gruhorn na hindi tinatratong prinsipe o tao ang katawan na kanyang nilipatan nagtataka ito kung ano ba talaga ang mga nagawa ng Prinsipe Adrian para maging ganito ang mga tao sa paligid niya. Hindi alam ni Gruhorn na kung ano-anong kalokohan ang nagagawa ng taong nalipatan niya, kawawang Gruhorn may napasapang race posibilidad sa kanya. Sa kabila ng pag-iisip ni Gruhorn ng kanyang ina naman, ay kabaliktaran ng lahat, ang ina ni Prinsipe Adrian ay sobrang lamang sa kanya ito ay maalaga at maaalalahanin. Ang reyna ay nilalamang ang anak niya na si Prinsipe Adrian at ito ay binibigyan ng kaginhawaan upang hindi gaano mag-isip at mapresyon sa mga nangyayari. Nagmumuka itong baby Daymulag dahil sa kabatsyogan ng prinsipe. Ang reyna ay natutuwa dahil ang kanyang anak ay nabuhay pa. Wala sa kanya kung hindi maalala ng prinsipe ang mga nangyari noon, ang mahalaga ito ay buhay at kapiling niya. Pinagsabihan lang ito na huwag na itong hahawak ng mga delikadong bagay na makakapahamak sa kanya. Habang nagsisalita ang reyna ay samasagi naman sa isip ni Gruhorn na ang prinsipe na tinutukoy nila ay patay na. Nakalipas ang ilang oras ng pag-uusap ng prinsipe at ng reyna napansin ng reyna sumapit na ang gabi. Ang reyna ay nagpaalam na para makapagpahinga ang prinsipe. Sa kabilang ng mga nangyari sa unang araw na nasa katawan ng prinsipe si Gruhorn ay nakaramdam ito ng lungkot at awa. Dahil ang hari ay sinabihan siya noon na pangalagaan niya ang susunod na hari ngunit dahil din sa kanya ito ay pumanaw. Hindi man ito sinasadya ni Gruhorn pero sinisisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari. Pero ang katotohanan ay namatay ang batugan na si Prinsipe Adrian dahil sa kanyang pagiging sakam at katigasan ng ulo. Napaisip si Gruhorn na gagamitin niya na lang ang katawan ng prinsipe upang baging kabiyak ng race posibilidad sa nangyaring insidente. Kahit iniisip ni Gruhorn na mataba at mahina ang katawan ng prinsipe ang kailangan lang nito ay ensayo para makakuha ng sapat na lakas. Naging paggayak nito ang mga karanasan nito simula sa mga kauna-unahang naging Panginoon niya. Sinimulan ni Gruhorn pakiramdaman ang mana heart ng katawan ni Prinsipe Adrian. Sinimulan niya sa paghinga nito ng malalim at ipinakiramdaman. Ito ay nagulat dahil ang katawan ng prinsipe ay hindi ito tinatanggap. Sa laki ba naman ng taba at walang ehersisyo na katawan talagang walang mararamdaman itong si Gruhorn. Ilang beses inulit ni Gruhorn paganahin ang heart mana ng prinsipe na ito,
hanggang maubos ang lakas ni Gruhorn kakapakiramdam sa mana heart ni Prinsipe Adrian. Siya ay napapatanong kung bakit kahit anong gawin nito ay walang nangyayari sa huli siya ay nabigo paganahin ang mana heart. Ito ay na kung bakit kahit siya ay maraming karanasan at kaalamanan ay hindi niya mapaganya ang mana heart. Siya ay pasuko na at humihiling na kung sana, siya ay nasa dati niyang anyo para madali niya makokontrol ang heart mana at ma-activate ito. Habang nagmamaktol si Gruhorn, pumasok naman sa silid ang isang katulong na may dalang mainit na inumin. Tumingin si Gruhorn sa babae at nakita ang mainit na inumin na nakalagay sa tasa. Nagsalita ang babaeng katulong na ang inumin daw na iyon ay gawa pa ng kanyang ina na Reyna. Ito man daw ay may kapitan ngunit ito ay makakabuti sa pangangatawan ng prinsipe. Napaisip ang katulong sa mga dating gawain ng Prinsipe Adrian, noon kasi ang walang modo na si Adrian ay tinatapon ang anumang gamot na ibinibigay sa kanya. Habang kung ano-ano ang mga naiisip na kapreningan ng babae, si Gruhorn naman ay napatulala sa inumin at mukha na tatandaan niya ang inumin na iyon. Nang mapagtanto ni Gruhorn na ang inumin na iyon ay makakatulong para sa pag-iipon niya ng mana heart ay agad niya itong kinuha at ininom. Sa kabilang banda ang babaeng katulong ay nagulat sa nakita niya, tila ba ang kaharapan niya na Prinsipe Adrian ay hindi na katulad ng dati na walang modo at disiplina. Ngunit kahit na ganun, ginagampanan pa rin ni Gruhorn ang pagiging arogante ng Prinsipe Adrian. Pinaalis niya agad ang katulong. Hindi pa man nakakalayo ang katulong agad niya itong tinawag, kinausap niya ito at tinanong kung mayroon pa ba ang katulong ng ganang inumin. Paglabas ng katulong ay agad nitong sinumulan muli pakiramdaman ng mana here. At sa wakas si Gruhorn ay nakaramdam ng kaunting mana heart sa katawan ni Prinsipe Adrian. Ilang araw ang nakalipas, simula nang matikman ni Gruhorn ang gamot na gawa ng Reyna ay araw-araw na itong umiinom upang mas mapabilis at makatulong sa pag-iipon ng mana. Nasa silid si Gruhorn mag-isa at naisipan nito na subukan muli gumawa ng mana, hindi naman nabigo si Gruhorn sa pagsubok na gumawa ng mana. Natuwa si Gruhorn nang makita niya na sumakses siya sa paggawa ng mana. Ipagmamalaki pa man din sana na kaya niya gumawa nito noon ng maraming beses. Ngunit habang siya ay natutuwa ito ay nakaramdam ng kirot sa puso, hindi mapaliwanag ni Gruhorn ang nararamdaman niya. Ang puso ni Gruhorn ay may lumiliyab na mana sa loob ng puso nito. Pakiramdam niya ay sasabog anumang oras ang dibdib nito sa sobrang sakit at init. Naitindaan nito na ang paggawa ng mana heart ay may katumbas na sakit. Mas tinatagan ni Gruhorn ang kanyang sarili at iniwasan na hindi mawalas ng malay. Ang katawan ngayon ni Prinsipe Adrian ay nadidaluyan ng malakas na enerhiya galing sa mana heart. Sa sobrang lakas ng mana nahihirapan si Gruhorn na kontrolin ang mana nito. Ang mana ay gustong kumawala sa katawan ng prinsipe. Huminahon si Gruhorn ay dahan-dahan pinakiramdaman ang mana na dumadaloy sa puso niya. Dahil sa kabisaan ni Gruhorn sa pagkontrol ng mana, agad naman niya na-absorb ang mana na sobrang lakas. Ito ay napaamo niya at napakalma. Siya ay naging masaya sa katagumpayan ng pagkontrol niya sa mana. Sinabi pa nito na ang mana heart niya ay siya lang ang gumawa at wala ng iba. May pagmayabang din si Gruhorn pero mas mayabang pa rin ang totoong nagmamay-ari ng katawan na si Prinsipe Adrian. Nasa kalagitnaan si Gruhorn ng kasiyahan nang lumabas sa harapan niya ang status window. Nakalagay dito na matagumpay niyang nagawa ang mana heart. Napahinto naman si Gruhorn dahil ang status window ay dati niya rin ginagamit sa tuwing hinahawakan siya. Noong si Gruhorn ay isang mahiwagang espada pa, siya ay madalas na naglalabas ng status window sa mga panginoon niya. Sa status window dito nakikita kung ano ang mga kakayanan ng kaya ng isang tao, dito nakalagay kung gaano kalakas o kainaang. Mga kakayanan. May mga kakayanan na lumabas, katulad ng pagtingin nito sa kanyang kaharap ngunit kakauti lang ang kaya nito. Ang paggamit nito ay kaya niya makita ang potential ng kalaban kung mahina ba or kaparehas niya lang. At meron din matalas na pagtingin at pandinig. Dahil sa mga nalaman ni Gruhorn ito ay nagulat at nabigla. Tumingin ito sa labas at sinubukan niya tumingin sa malayo at tama nga ang status window, kaya nito makakita ng mas malinaw kumpara nung wala itong mana heart. Habang bilab pa ito sa pagtingin sa labas, nakarinig naman ito ng mga bulong-bulungan galing sa labas. Napatingin ito sa pinto, naririnig nito ang mga usapan ng mga katulong. Habang bilib sa mga nangyayari si Gruhorn bigla ulit lumabas ang status window, nakalagay dito na ang mga kakayanan ay naubos na.
Dito napagtanto ni Gruhorn na ang ibig sabihin ng limitadong kakayanan kanina ay saglit lamang. Ito ay may kaunting oras lang na magagamit at hindi permanente. Ang Gruhorn na kanina ay masaya at nagagalak tila ngayon ay nabalutan ng lungkot. Napagtanto nito na ang mga kakayanan niya bilang espada ay nawala na at naglaho. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang silid ito ay nag-isip-isip. Nagplano siya na kaya niya palawakin ang mga kakayanan niya kapag napalawak niya na ang Mana Heart. Sa ngayon si Gruhorn at ang kanyang pandinig at pagtingin ay may kaunting dagdag na paglawak. Sa lalim ng pag-iisip ni Gruhorn bigla naman itong nakaramdam ng gutom, dahil din sa pagod na galing sa pagpigil niya sa Mana Heart. Binibigyan ni Gruhorn ng motivation ang kanyang sarili na kailangan muna niya masanay sa katawan na kanyang nalipatan. Lumabas si Gruhorn sa kwarto at maglakad ito, dito nakita niya ang Reyna at siya ay niyakap. Natutuwa ang Reyna na nakita niya ang prinsipe, niyakap niya ito sa tuwa dahil ang anak niya na si Prinsipe Adrian ay natuto na alagaan ang sarili at ingatan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na palagi nitong ipinapadala sa prinsipe. Dumating naman ang isang matandang lalaki na nakaitom na kapal na may sugat sa mata. Nagsalita naman ang Reyna kung naaalala ba ng prinsipe ang matandang lalaki na nakaitim na kapa. Gayon pa man sumagot parent si Gruhorn na hindi nito maalala ang lalaki na nasa harapan nila ng Reyna. Ipinakilala naman ng Reyna ang lalaki bilang isang kapatid nito, sinabi nito na tulungan niya ang anak niya na si Prinsipe Adrian. Nagsalita naman ang matandang tito nito at nakumpirma na ang prinsipe ay talagang nawala ang alaala nito. Ang Reyna naman ay kinumbinsi na tulungan ang kanyang anak dahil ito ay kadugo din naman ng matandang tito. Sumagot naman ang matanda, nil-8 nito ang Prinsipe Adrian at sinabi na hindi rin naman daw importante kung nakakaalala siya o hindi, dahil hindi rin naman daw maganda ang mga ginawa ng prinsipe noon. Tama naman ang matandang ito, wala naman talagang ginawang tama ang prinsipe ng mga batugan, ng Prinsipe Adrian. Habang ginagawag katatawanan ng prinsipe ito namang si Gruhorn ay iniisip na itong matandang lalaki na nasa harapan niya, ay hindi nito gusto ang pamangkin niya na si Adrian. Kung sabagay kahit sino naman, sa katigasan ng ulo ng prinsipe ay talagang aayawan siya. Naging seryoso ang pananalita ng matandang lalaki na siya namang nakaagaw ng atensyon ni Gruhorn. Sinabi nito na gusto lang niya linawin na tutulungan lang niya ito sa isang bagay. Wala na siyang ibang maitutulong dito bukod sa isa. Napaisip si Gruhorn kung ano ang maitutulong ng matanda. Nagsalita muli ang matanda at sinabi na ang matutulong niya lang sa prinsipe ay ang pagbawas ng taba nito. Hahahahaha itong matanda ay nakakatawa talaga, kung ako kay Gruhorn mapipiko na ako. Sa kabila ng mga sinabi ng matandang tito ng prinsipe ito ay nagbigay ng kaunting payo, sinabihan nito ang prinsipe na makontento at ang kanyang maitutulong ay higit pa sa sapat. Sinabihan rin na mahalaga na damdamin ng prinsipe ang lahat ng bawat ituturo nito. Pagkatapos ng sinabi ng matandang tito ni prinsipe siya ay hinayla papunta sa likuran ng kaharian upang magsimula magsanay. Itinapon ng matandang lalaki si Prinsipe Adrian at sinabihan ito ng mga dapat ipagpaalam sa kanya. Sinabi nito na kada kakain, iinom at hihinga ito ay dapat humingi ng pahintulot sa kanya. Pambihira din itong tito ng prinsipe, na aksidente na nga. Kailangan pa humingi ng pahintulot paghihinga. Pinatay na lang sana niya ang bida hahaha. Ituloy ko na nga. Binalaan din ito na hindi daw siya itatrato bilang isang prinsipe. Binibigyan niya ng oras para sumuko ang prinsipe. Ngunit ito binibigyan niya ng motivation. Sinabi nito na kapag siya ay napahanga nito ay pwede magdulot ng pagbago ng isip nito at magturo pa ito patungkol sa swordmanship na sikreto ng kanilang pamilya. Patuloy na pag-iinsulto at pagsasabi ng masasakit na salita ang sinasabi ng matandang tito ng prinsipe. Sinabi pa nito na ang mga taba ng prinsipe ay nanginginig at halatang ito ay masakit na. Hindi mapigilan ang galit at reaksyon ni Gruhorn sa mga nasabi ng matanda. Tila ang matanda ay bihasa sa pagsasabi ng masasakit na salita sa prinsipe, gawa na rin ang mga kalokohan nitong nagawa. Kahit nanginginig tumayo si Gruhorn at kinausap nito ang kanyang matandang tito, hinamon nito at nakikipagpastahan. Ang matandang lalaki ay nananatiling nakatayo habang nakatingin sa prinsipe. Nagsalita ang prinsipe at sinabi na sa loob ng kalahating taon ay magagawa niya na pagkatiwalaan siya ng matandang tito nito.
Gusto lang ni Gruhorn na patunayan sa matandang lalaki na ito na kaya niya gawin ang nga hamon nito lagpas pa sa expectation nito sa kanya. Patuloy na nga sa paghaamon si Gruhorn sa matanda, sinabi nito na kapag natalo siya sa postahan ay gagawin niya ang lahat ng gustong sabihin ng matandang tito nito. Ngunit kapag nanalo si Gruhorn sa postahan ay gusto niya naman humiling sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakikinig sa kanya. Napaisip ito na maganda ang ideya na sinabi ng prinsipe kaya pumayag ito. Mayabang man maghamon si Gruhorn ngunit kahit na ganun alam pa din niya na mahihirapan siya dahil sa laki ng taba at bigat ng katawan na kanyang napasukan. Naisip nito na kailangan niya gumamit ng mana upang tumaas ang lakas niya. Sinimulan nito tumakbo habang gamit ang mana. Samantala ang matandang lalaki ay nakita ng dalawang mata niya ang ginawa ng prinsipe. Kita sa kanyang mata ang pagkabigla sa mga nakita niya, hindi ito inaasahan ng matandang na magkakaroon ng mana ang prinsipe. Agad nito hinabol si prinsipe at binitukan ito ng malakas. Question nito dahil sa paggawa nito ng mana heart. Mayabang na sumagot naman itong Gruhorn ay nagsabi na kanina niya lang daw ito nagawa at tinanong ang matandang lalaki kung natatakot na ba ito sa postahan nila. Ngunit imbis na humanga ang matandang lalaki ito ay nagalit at pinangaralan siya. Ito ay nagsabi na kung bakit sa lahat ay mana heart pa ang kanyang ginawa, ito daw ay mali at ito ay mahina. Si Gruhorn ay napapatanong kung bakit ganito ang sinasabi ng matandang lalaki samantala ang mana heart ang ginagamit nito magmula nang nasa espada siya. Habang nagtataka itong si Gruhorn ng matandang lalaki ay sinabi na ang mana heart ay ang pinakamahina na mana na pwedeng matutunan. Ito daw ay tinatawag na crude technique na tanging mahihina lang ang nakakagawa. Dito ay nagulat si Gruhorn at hindi ini-expect na ganito ang kanyang malalaman.